Kahapon nga po ano, kasama po ang inyong pangalan sa mga sinasabi nito pong mga grupo ng mga marino ni Nabalingod na tumanggap daw po nitong male-maletang pera. Nandito po kayo sa kanilang affidavit. Ano po ang reaksyon nyo dito? Alam mo, tinitignan ko 'to dahil, unang-una yung timing nila 'no, nakakaduda. Dahil ito'y nilabas nila kung kailan nagkakaroon ng hearing sa ICC. So obviously yung mga nilagay nila diyan, mga miyembro ng Quadcom, they wanted to discredit the Quadcom and kasi hindi rin naman po kaila sa atin by next week sisimulan na rin po yung impeachment ni VP Sara. So they wanted to discredit itong mga ginagawa po natin pagdinig dito sa Kamara. So itinatanggi nyo po ito ring paratang nitong nila Baligod. Ang sinasabi rin po kasi nila dito sa kanilang affidavit, sa tuwing may hearing daw ang Quadcom ay inuutusan sila na mag-escort sa mga executive assistants ni Zaldico papunta daw po sa House of Representatives na may dalang paper bags na bawat isa may lamang 5 milyong piso. Nako, ang sarap naman po sana kung totoo. Kaya lang ito po ay wala pong katotohanan. Ito po ay nakakatawa dahil sinasabi nila dyan sa HOR pag ginagawa. Wala po lahat ito katotohanan. So, nung pong time na yon, sir, kasi ang inyong komite hindi part ng Quad Committee, but there are times umaattend po kayo dun sa Quadcom hearing eh. Wala po kayong naaaninag noon na may nag-aabutan po halimbawa ng mga ganoon kung sakali man. May binabanggit din po sila kanina dito na nandun daw sila malapit sa helipad. At nakikita daw doon, nagpapasundo yung mga mambabatas sa kanilang mga drivers. Bit na daw po yung mga paper bags. With more reason, paano ka naman magbibit-bitan dun sa labas ng helipad? Ang daming tao dyan, may mga security guard. Ano ba namang klaseng statement yan? So, no single na ganitong eksena ang nangyari during that time? Wala pong ganyan. Oo. Oh, sir, ang sinasabi niyo po ay kapareho din sinasabi kanina nung unang mga nakausap namin na parang yung timing nitong paglabas nila ay parang dahil sa pagsisimula po nitong impeachment complaints laban po or impeachment case na nakahain na dyan ngayon sa Kamara. Would you know, may idea po ba kayo kung sino ang nasa likod nila kung sakali man? Hindi ko po alam eh. Pero alam po ninyo, hindi naman po ako magtataka dahil unang-una naglabas na sila ng mga peking video ng Pangulo. Naglabas sila ng peking medical certificate. Ngayon, ito peking narratives na naman. So marami pa at inaasahan namin na habang lalo pa pag sinimulan na namin itong impeachment ng ating Vice President, mas iigting pa ang mga paninira na ilalabas po ng kabila. Pero parte ito ng parte ito ng aming trabaho. Kami po ay hindi magpapatinag at patuloy na gagampanan po kung ano man po ang dapat namin gawin. Congressman, dito po sa 25 no, na nababanggit ng mga dati at kasalukuyang kongresista, doon po sa mga kasalukuyan po nakaupo sa 20th Congress, kayo ba yung nag-usap-usap na? Meron ba kayong mga mensahe ngayon kung may binabala kayong gawin sa kasalukuyan po na kayo nakaupo sa Kongreso? Go ahead, sir. Hindi ko pa po nakakausap yung mga kasama ko, pero kasi nung unang nakita ko yung listahan, natawa ako eh. Kasi nandoon pa si dating ngayon Congresswoman Laila De Lima na hindi naman miyembro ng 19 Congress. Saka yung mga makabayan na bumabanat din sa amin. Nandoon din yung mga pangalan nila. Si Senator Tito Soto, nandoon din, hindi pa naman senador. Noong una kaya hindi ko masyadong sineryoso to. In fact, nagulat nga ako kung bakit binibigyan ito ng big deal. Dahil sa akin pong paniniwala, parang hindi naman ito kapanipaniwala. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid?
See you sa social media!